Alam nyo, katatapos lang natin, actually hindi pa tayo tapos eh. Pinag-aaralan natin yung spiritual warfare. Ngayon nagiging apparent, ngayon nagiging very obvious yung realidad nito. Nung nakaraang ako yung naka-assign mag-preach, preach ko yung personal struggle. Naalala niyo yun? Doon sa mga may notes, pakibalikan niyo yung last preaching. Yung pinaka-last. Ang title nun, Spiritual Warfare, a Personal Struggle. Yun yung huling preaching na binigyang daan natin na ang pakikibaka sa kalaban ay isang personal na pakikibaka. Bagamat lahat tayo, pare-parehong dumadaan dito, pero wag natin kalilimutan, on a day-to-day basis, spiritual warfare is a personal struggle. In fact, I was trying to look at some materials. Tinitignan ko kung ano-ano nga ba yung nature o yung mga uri ng personal struggle para masabi nating talagang ang buhay Kristiyano ay isang pakikibaka. On a personal level, ano-ano ba yung mga napagdadaanan natin na bakit natin nasasabing meron tayong spiritual struggle. And siguro somehow matatouch ko yung parang mahina ako. Okay lang? Okay ba ako? Matatouch ko somehow yung ano yung mga struggles natin na maia-attribute natin na talagang it is an outright affront o outright attack by the enemy. At marami yan. Pero hindi lahat ng pinagdaraanan natin ay ia-attribute natin sa kanya. Example, madalas kasi naririnig ko to eh. May, nagdilim yung paningin ko. At ilinagay ng dyablo sa isip ko. Yan, doon pa lang mali na. Kasi walang kapangyarihan ng dyablo na maglagay ng anumang bagay sa isip natin. Pwede niya ipakita para makita mo. Matakot ka, mag-alinlangan ka, o matukso ka para magkasala. Pero kailangan ipakita niya. Pero yung para maglagay siya ng iisipin mo, hindi. Bakit? Kasi ikaw may control nun. Hello? At idinuduktong ko tong idea na ito, yung prinsipyo na yon, na ikaw yung may control sa isip mo, kung kaya nga, maraming kasalanan, hindi kasalanan na nagawa kasi tinukso ng dyablo. Example, nakita mo yung mga kaibigan mo, nagkwekwentuhan, nag-uusap, nagbubulungan. Nung dumating ka, bigla silang huminto. Oh, alam niyo na. Alam niyo na kasunod doon sa kwento. So, ano feeling mo? Hello? Ano feeling mo?
Naku, pinag-uusapan. Tanong, totoo ba yun? Actually, pwedeng totoo. Pwedeng totoo. Pero wag naman natin kalimutan, pwede rin hindi. Tama? And yet, ikaw ang sama na ng isip mo. Kaya nagbago na tuloy, pati pakiramdam mo sa kanila. Ayaw mo na makipag-usap, umiiwas ka na. Bakit? Pinagmamaritesan ako eh. And yet, hindi ka sigurado. Tanong, may kinalaman ba Diablo ron? Siguro yung setting doon sa magkakaibigan. Pero yung para mag-isip ka na ikaw yung pinag-uusapan, hindi galing sa Diablo yun. Kanino galing? Oh. Ay, nako. And yet, maraming nagkakagulong relasyon dahil sa ganun. Ano tawag? Oh, tamang hinala. Actually, kaya papasok dun yung kahalagahan nung he consulted himself. Kung sabi mo, sarili mo, sabihin mo, oy, pwedeng hindi ikaw. Kung malamang na sa isip mo na ikaw yung pinag-uusapan, manong kalabitin mo sarili mo, tapikin mo, sampalin mo sarili mo. Hoy, hindi ikaw ang palaging bida sa kwento. What? Pwede mo i-reason out sa sarili mo, marami silang pwedeng pag-usapan maliban sa akin. Tama? Tapos pagharap mo sa kanila, parang wala lang. Bakit ko nasabi yun? Bakit ko nasabi yun? Kasi isa yun sa struggle natin. Isa yun sa struggle natin. Mahilig tayo mag-isip ng masama. Okay. Pakiano muna yung interesado ako dun sa 7 ba yun? 7 o 8? Na nagiging struggle ng isang... Ito, nakuha ko to sa nakuha ko to sa hindi biblical, pero gagamitin na rin lang natin kasi naghanap lang ako ng sample. Ano ba yung mga pinagdaraanan natin na struggles na kadalasan, yun yung nagiging dahilan para tayo palayo sa Diyos. Kasi wag natin kalilimutan, ang number 1 strategy ng kaaway, i-attack tayo, ang pinakalayunin ay para ilayo tayo sa Panginoon. Paghintuin tayo sa gawain, itigil natin yung ginagawa natin para sa Panginoon, huwag tayo makapamuhay ng may kabanalan, may katuwiran, at maagaw niya tayo, madala niya tayo sa kanyang kaharian. Na bagamat kung tunay na Kristiyano ka, hindi niya magagawa yon. Pero pwede kanyang gawing ineffective sa gawain. Hello? So, ano-ano itong personal struggle sa pinagdaraanan ng tao, hindi lang ng Kristiyano. Pero lalo tigit, pagka Kristiyano ka, dapat maging aware ka. Kaya alam nyo na kung bakit, ba't ba palagi ako walang pera? Wag yung itaas kamay nyo, pero sino rito masama loob pag walang pera? Aburido, para kang meron lang. Di ba? Financial. Agree kayo? Yes. Struggle yan. Lalo na nagugutom ka lakas mo kumain. Wala kang pera. Ito ikalawa. Health crisis. Walang matinong tao ang masaya pag may sakit. Pero na kung musmus ka pa o bata ka pa na ayaw mo pumasok sa eskwela, nagsasakit-sakitan ka. Pero health crisis is a source of struggle. Marami kang gustong gawin, di mo magawa kasi nangihina ka, wala ka sa kondisyon. Ay, nako, number 3. Huwag kayo sumagot. Ha?
Sagutin niyo sa sarili niyo. Problema ba yan? Why do we always hurt the one we love? Alam mo yun, may mga ganong katotohanan sa kanta eh. Kung sino yung ayaw mo masaktan, siya yung madalas mo nasasaktan. Alam niyo kung bakit? Kasama na dyan yung concept ng familiarity. Wala ka pang ginagawa, na-offend na sa'yo. Bakit? Kasi pati pilantik ng mata mo, alam niya kung ano ibig sabihin. Kaya may mag-asawa na, hindi na nga ako kumikibo, pastor masama pa rin ako. Yun na nga Kasi yung magiging maingay ka, masama. Yung tumahimik ka, may kahulugan yun, masama rin. Yung gagawin ko, pastor? Pray ka, pray. Kasi hindi mo alam kung kailan ka dapat magsalita, di mo alam kung kailan ka dapat manahimik. Kaya napakahalaga nung consulting yourself. Napakahalaga nun. Ano ba? Sasagot ba ako? Kasi kung sasagot ako, baka iba maging dating sa kanya. Sino ka nakausap mo nun? Bakit? Kasi ayaw mo magkamali ka. Ayaw mo makadagdag sa problema pa. Tensyonado na nga ang sitwasyon, dadagdagan mo pa. Consulting yourself. Number 3. Kung ako'y tatanungin, ilalagay ko proper order yan, lalagay ko number 1 yan. Kasi maraming samahan na nasisira dahil dyan. Yung financial, madalas ko sinasabi, pagka nagka-counsel ako ng Kristiyano na ang pamilya, problema, palagi ito. Alam niyo, masanay na kayo. Na yung actually, hindi problema yan. Kalagayan yan, buhay. Hindi problema, kaya huwag mong gawing problema. Sa tagal mo nang walang pera, di ka pa nasanay. Kasi yung wala kang pera, financial management ang sagot dun Pagkasihin kung ano yung nandiyan dyan. Ang problema kasi sa atin, minsan, one day millionaire tayo Pagka may pera, ubusin hanggang sa walang matira. Di ba? Kung nagano ka ng 100, paabutin mo hanggang hapunan. Health crisis, maraming karamdaman tayo, nakapabayaan dun nagmula nung tayo'y bata hanggang sa tayo'y tumanda. So, wala ka na magagawa dyan. Number 4. Totoo ba yan? Ang dami kong na-counselan na nag-resign sa trabaho dahil sa ganyan. Hindi makakasundo yung kasama. Iba-iba dahilan. May mga nag-resign kasi madalas pinapagalitan ng superior, ng boss. Nung malaman ko kung ano yung dahilan, kasi parating late. Dahil parating late, maraming mga reports na hindi nagagawa. So, hindi na raw niya matiis yung mga sinasabi ng boss niya. Kaninong kasalanan? Ay. So, i-comfort mo, makakahanap ka ng panibagong trabaho. Pastor, ang hirap Hindi Kasi susunod, pag nakakita ka naman ng trabaho, ingatan mo na. Alagaan mo na. Workplace, career pressure. Sino may career? Ano example ng career pressure? Yung development, yung promotion. Asang-asa ka na ikaw ipopromote. Pero dahil may kasama kang sip-sip, imbis na ikaw yung pre-promote, siya pre-promote. Nako, ang sakit sa loob nun. Sa totoo lang. Habang ando doon ka at nagtatrabaho ka, ang motivation mo palagi, sana ma-promote ako. Hindi nangyari. Ayun. Unfair treatment.
O ito. Number 8. Number 7. Kaninong kasalanan yan? Pagka if you feel empty and you are bored to death. Kaninong kasalanan yan? You feel empty. Yung parang, ano ba sa Tagalog yung ano? Walang kahulugan, walang kabuluhan, parang wala lang. Kahit ano gawin mo, walang nangyayari. That's being empty. It doesn't give you any direction. It doesn't give you any strength. Gusto ko gamitin dyan yung word na unmotivated. Wala kang dahilan sa paggising sa umaga. Hello? Ito pa. Bakit kailangan mong i-consult ang sarili mo? Kasi most of the time you're confused. Di mo alam. Ano ba gagawin ko? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kaya sabi ko, kahit hindi pang hindi pang Christian to, kasi secular ko to na ko eh. Pero ang daming pwedeng iduktong sa buhay Kristiyano. At kung babaguhin ko yung mga order niya, kasi yung iba dyan, ang daling harapin. Kailangan na maging aware ka na hindi mo dapat payagan. Kaya yung ine-emphasize ko na ang kasalanan, though it is reigning, though it is residing in us, we should not let it reign. Bagamat siya'y naninirahan sa atin, ang kasalanan, huwag natin siyang pabayaang maghari. Pwede ba natin magawa yun? Yun yung may control tayo. Di ba? Pero dapat ma-realize natin kung sino yung pinaka-number 1 nating kalaban. Bagamat ang dyablo ang pinaka-mortal na kaaway ng Kristiyano, pero meron siyang kasabwat na dapat nating ingatan. Sino yung kanyang kasabwat? Sino? At baka isa ka doon sa nagtatanong, si Pastor, may tinuturo. Mukhang wala sa Biblia. Kasi baka may nagre-react doon sa hindi mo pwede pagkatiwalaan sarili mo. Nasabi ko yun, di ba? Hindi ko binabawi yun. Hindi ko binabawi yun. Sa Biblia eh. Yung maloko ka ng ibang tao, at lalo pat yung nakaloko sa'yo, yung pinakamalapit sa'yo, matindi. Di ba? Pero yung maloko ka ng sarili mo, walang katindi yun. Pwede ba natin maloko sarili natin? Ang daming beses sa Biblia, you deceive yourself. Hello? Kaya hindi porkit naisip mo, tama na. Hindi porkit naramdaman mo, tama na. Hindi porkit gusto mo, tama na. Pwede mong questionin. Ops, teka. Bakit ko siya gusto? Hindi lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin. Kung Kristiyano ka, may mga bagay-bagay na bagamat pwede mong gawin, hindi mo basta-basta pwedeng gawin. So, ano pa yung susunod? Yan. Pagka Kristiyano, walang problema dyan. Sino may sabi sa'yo? Hindi ka magkakaroon ng problema sa friendship. Ang daming Kristiyanong sumisemplang kasi nakipagkaibigan sa mundo eh. Ano sinasabi mong walang problema dyan? Pag hindi tama yung friendship natin sa Panginoon at meron tayong idinikit na ibang friend maliban sa Kanya, na alam natin pinagbabawal niya, parang sinasabi sa Biblia, kalimutan mo na ang Diyos. Kasi friendship with the world is enmity with God. Hello?
Kaya yung mga Kristiyano kuno na nakayakap sa mundo, ayaw bumitaw, at tapos sasabihin niya, I love you, Lord, I'm serving you, Lord. That's the highest point of deception. Because you cannot serve two masters. Hello? Dito ba yun? Kabila. Pakibulungan sila. Masyado malakas kasi. Ay, ang dami pa pala. Hanggang ilan yan? 13? Akala ko tapos na ako sa friendship eh. Pero alam nyo, yan, friendship. May mga uri ng kaibigan tayo na nung bago tayo maging Kristiyano, na marirealize mo, nung maging Kristiyano ka, kailangan bitawan mo. Hello? Kasi you cannot keep all the friendships you have pagka ikaw naging Kristiyano. Lalo na kung yung friend na yon ay masyadong engross sa mundo. Haunting past. Ayan. Naglilingkod ka sa Panginoon, ang init-init mo sa Panginoon, bigla ipinaalala sa iyo yung nakaraan mo. That's a source of personal struggle. Na tumatakbo ka ng 120, biglang dun sa advertisement nakalagay doon, ang linaw, yung nakaraan mo. Hindi ka man magpreno, bibitawan mo yung accelerator, magdi-decrease ang iyong speed. Bakit? Kasi may mga bagay-bagay na naalala ka na nagbabadya at nagsasabi siya, Hoy! Walang kabuluhan yung ginagawa mo. Ang gawa ng Diablo doon, yung pinaalala sa iyo yung nakaraan mo sa pamamagitan ng visual effect, pero hindi niya magagawang ibulong sa iyo yun at sabihin sa iyo kung ano yung nakaraan mo. In fact, kadalasan, ang kalaban mo dyan, sarili mo, kasi may mga kantang maaalala mo na nagpapaalala sa iyo nung madilim na nakaraan mo. At may mga ngumingiti. Eh, wala na ako sa lamin yan, nakikita ko pa. May mga tao na makikita mo na kamukha nung ex mo. Haunting past. Kumbaga sa multo, hindi mo maiwasang padalaw-dalaw siya. Another struggle is our safety and security. Kasi pag nangibabaw na sa atin yung fear, debilitating ang term na ginagamit sa medicine dyan. Halos hindi ka makagalaw. Kasi natatakot ka. Yung COVID, yun yung number 1 na dinudulot eh. Fear. Yan, natatakot kang lumapit sa tao. Natatakot kang makipagkamay sa tao. Much less, natatakot kang makipag-usap sa tao, baka may virus siya. Failure. May mga tao, walang masisimulan, at dahil walang nasimulan, walang magagawa because of this. Fear of failure. Ayaw magkamali. Alam niyo yung isang sure way to success? Failure. Ang tawag ko sa failure, experiment. Eh, baka hindi maging successful eh. Eh, paano mo malaman magiging successful kung hindi mo sisimulan? Eh, natatakot ako na, huwag kang matakot. Okay lang. Kasi hindi naman right minus wrong yan eh. Try and try until you die. Last but of course not the least, grief.
So ano yung pag-uusapan natin ngayong umaga? If there's anything in life that will cause us to be victorious, number one is to be sure about yourself. Yun. You are sure about what you want. You are sure about what you do. It is not the issue of having the right job. Kasi you can always find the right job if you have the right attitude. So it's not about the job. It's about you. It's about me. Who will do the job? Hello? It's not about the other person para mag-work out yung relationship. The Bible is very clear. It's about us. It's about me. Dealing with the right attitude. So, kung naalala nyo, if you have your outlines with you, yung notes nyo, spiritual warfare is a spiritual or is a personal struggle. And na pag-usapan natin na the struggle is all in the mind. Nagsisimula sa? Ngayong umaga, bakit ko binigay yung 13 na sources of struggle? Bakit sa tingin nyo? Bakit ko binigay? Inuna ko, ginawa ko introduction. Actually, natetempa ko na i-explain isa-isa eh. Para makarelate tayo. Oo nga, no? Ang tagal ko ng problema yan. Hindi naman pala dapat problema. Actually, hindi mo dapat problemahin in the sense na pwede mo i-divert yung mind mo. Kung mali, itama mo. Kung hindi mabuti, pabutihin mo. Tama? Kasi walang mababago kung hindi natin babaguhin. And it's not about the other person. It's not about the job. But it's about me. Hello, nakapalo kayo? Medyo mahaba-haba na introduction, no? Alam niyo bakit? Kasi gusto ko makarelate tayo. Kasi kung nakaka-relate tayo, may solusyon naman pala dyan. Eh. Kasi kung wala kang gagawin, habang buhay mong problema yan. Tapos tatanungin mo sa sarili mo, ba't ang bigat-bigat ng buhay? Pinabigat ng dyablo? Na hindi ko kinakampihan ng dyablo, ha? Pero wag naman natin ibigay lahat sa kanya yung credit. Bakit? Kasi may mga problemang kinakaharap tayo na hindi niya kasalanan. Tama? May karamdaman tayo na hindi ang dyablo ang dahilan. Tama? Ako, na-high blood ako. Kasi yung dyablo eh. Ano kinalaman ng dyablo sa kinakain ko? Di ba? Nakuha niyo? Napakasimple, no? And yet, kahit ngayon, na-stroke na ako. Kain pa rin akong kain ng bawal. Ano dito ko eh. So, things begin to change when the mind is starting to change. You shall know the truth,
and the truth shall set you free. That's the first change. Pinalaya tayo sa mga maling paniniwala. Nung naging Kristiyano tayo, pinalaya tayo sa maling, when I say maling paniniwala, kasama na dyan yung maling reliyon, na doon tayo nagising. Katwiran ng iba, dyan ako nagising, dyan na rin ako mamamatay. Pag nakilala natin ang Panginoon, you shall know the truth, and the truth shall set you free.